Kapag ka po kayo'y nakahanap na ng employer dito sa Australia at nagkasundo na po kayo, dito po papasok yung mag-fill up na po kayo ng mga forms. Meron pong nag-comment kasi na isa sa mga OTG friends natin nagtatanong tungkol sa mga forms na ito ay bibigyan po natin ng linaw kasi parang medyo nalito siya doon sa mga details. Kaya po, kung kayo po ay interested, please keep on watching. Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay mga forms. Yung pong tinatawag na Form 956 at yung Form 80. Napakagandang topic po yan. I'll appreciate if you subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. Pwede rin po kayo mag-comment at susubukan po natin yang sagutin. Ngayon po, topic po natin ngayong araw na to ay nanggaling dito kay Dariel Baring 8710. Kumusta po sa inyo? At sineshare niya sa atin na nakahanap na nga daw po siya ng employer. Congratulations po. I'm very happy na nakahanap po kayo ng employer. Ngayon, may tanong kasi siya dyan. Ayun, nakalagay dyan. Medyo na-confuse po siya. Akala niya form lahat iyon. Hindi po form lahat yung binanggit niyo na yun. Dalawa lang po yung form doon. Ang form po doon is yung form 956 at saka yung form 80. Hindi po yung dalawa. Yung dalawa po yun ay subclass po yun. Ngayon po, pag-usapan po natin yung form 80. Ito po yung sample nun. Ito yung first page niyan ng form 80. Bale, yung pong form 80 na yan, marami yan eh. Parang 16 pages yan eh, mga ganon. Ayun po, dito naglalaman ito, pipil upan nyo po ito. Ito po yung personal particulars. Okay? Yung mga sa unang page po, diyan natin ilalagay yung ating personal information. Yung names, yung mga kompletong pangalan. Karamihan naman po sa atin, di ba? Sa atin, mga kababayan natin. Mahaba yung pangalan, no? Yung first name. Kompletuhin nyo po, ilagay nyo po lahat ng pangalan, Tapos po, pati alias, kung merong alias. Tapos, date of birth, place of birth, yung mga ganyang detalye, Tapos po, susunod dyan, yung passport, saka travel documents. Yung pong passport ninyo. Mas maganda, mahaba yung validity para hindi kayo, hindi na kayo maabalang mag-renew pa dito kung nandito na kayo. Yung passport number, date, at saka po yung place of issue. Yan, tinatanong yan. Tapos po yung susunod dyan, ilalagay nyo rin dyan yung inyong mga identity documents. Katulad po sa atin, di ba? Marami tayong ID. TIN ID, SSS ID, PhilHealth ID, Company ID. Maganda po kung may picture, tapos nandun yung mga pangalan ninyo, may signature. Yan. Maganda po yun. Ako, ang ginagawa ko dati ay, para hindi na bunot ng bunot sa wallet, gawin nyo po ay, scanin nyo po sila magkakasama sa isang papel o dalawang papel para po hindi na ninyo tuwing kayo magpipil up, hindi nyo na ilalabas lahat. Ako, ganun ang ginagawa ko. Naka-scan na siya o naka-xerox siya sa isang papel. Back end, yung kabilang side is front side, yung kabilang side ay yung back side kasi minsan may mga details din doon. Yung susunod na mga page naman po, dito natin ilalagay yung ating address and contact details. Kung may landline po kayo, doon yung ilalagay, mobile, phone number, at saka email address. At saka dito rin po maglalagay tayo ng ating address history for the last 10 years. Ngayon po, kung halimbawa ngayon, 2024 kayo magpipili up, 10 years po paatras, no? Lalagay nyo po doon yung month and year, nung simula nang kayo tumira, to kung kailan kayo lumipat, full address po, pati country. Ngayon po, meron din pong portion dyan kung saan doon nyo ilalagay ang inyong
details of employment and unemployment. Halimbawa po, sa amin, nung mga seaman, may mga panahon po na nakababa kami sa barko, ito po, ilalagay nyo yung mga dates na unemployed tayo, Doon nyo po ilalagay yung mga bakasyon natin, Tapos po, susunod naman doon, ilalagay nyo rin yung details of all your tertiary education and qualifications. Ilagay nyo po dito yung inyong diploma, mga trainings, at saka po yung mga certificate. Dito nyo po ilalagay. Susunod naman po na page, dito nyo po ilalagay yung details of places you will stay during your stay in Australia. Makukuha nyo po ito doon sa inyong employer. Sasabihin niya po yung mismong place kung saan kayo mag-i-stay. No? Itanong nyo na lang po. Tapos may page din dito na lalagyan niyo ng character check. Yung mga iba na mayroong mga military service, refusal, saka yung mga ganun. Meron din po ritong page na kung saan ilalagay natin yung details ng ating partner, children, parents, at saka mga siblings. Mga self-explanatory naman po yan. Lalagay nyo yung mga pangalan, date of birth, gano'n. Tapos po, yung part dyan na kung saan ilalagay yung sponsoring employer details. Kung hindi po kayo sigurado, itanong nyo po doon sa inyong employer. Tapos po yung part T, yung last page, dito nyo po ilalagay yung mga additional information. Yung mga details po na hindi kumasya doon sa mga previous pages, dito nyo po ilagay. Okay po. Tapos po, sumunod naman yung Form 956. Ito po yung appointment of a registered migration agent. Lagi ko po itong binabanggit sa ating mga previous video na para po kayo ay magabayan, sumangguni po kayo sa isang registered migration agent para matulungan kayo sa ganitong mga proseso. Opo, ito po ay ang 6 pages po ito, pero ang fill upan nyo lang po yung parte ng inyong visa sa visa applicant. Okay po. Sa experience ko po, yung aking previous employer at saka yung aking employer ngayon, meron silang kapartner na migration lawyer. Kaya hindi na ako nahirapang maghanap. Ngayon po sila, i-check nila yung mga details ng mga ganitong form, mga sensitive po kasi to. Kaya pag merong konting error, ibabalik po sa inyo para inyo pong ayusin, itama. Po, ganun po. Para maging smooth yung application process. Okay po. Sana po nakatulong ang video natin ngayong araw na to. At kung nagustuhan nyo po, paki-subscribe, like, share, follow, and kindly hit the notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod nating video. Salamat po sa panonood and God bless.